Isang malakas na preno. Isang nakabibinging tunog ng gulong na kumaskas sa semento. Napapikit ng mariin si Lika, ang mga kamay niya ay nanginginig habang nakakapit sa manibela. Sa isang iglap, nag-flash sa isip niya ang lahat, ang A-Driver of the Year Award, ang bonus na katumbas ng 3 buwang sahod, ang pangarap niyang maliit na van. Lahat ng iyon ay parang bulang maglalaho dahil sa isang saglit na kapabayaan. Diyos ko, wag sana. Wag po sanang may nasaktan. Iyon ang unang dasal niya. Ngunit kasunod niyon ay ang isang malamig na takot na masira ang kanyang perpektong record. Sa loob ng 1 taon sa Prime Drive Services, wala siyang kahit isang gasgas, kahit isang reklamo. Ito na sana ang taon niya. Ito na sana ang simula ng pagbangon niya mula sa utang at pait na iniwan ng lalaking minahal niya noon. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa harap ng itim na SUV na minamaneho niya, isang lalaki ang nakaupo sa kalsada, napapaligiran ng mga nagkalat na gamit, isang malaking duffel bag, isang kahon ng kung ano-ano, at isang sirang picture frame. Bumilis ang tibok ng puso ni Lika, ngunit hindi dahil sa pag-aalala. Isang nag-aapoy na galit ang umakyat mula sa kanyang sikmura. Mabilis niyang kinalas ang kanyang seatbelt at padabog na binuksan ang pinto ng sasakyan. Ano ba, mister? Nagpapakamatay ka ba? Sigaw niya, hindi na napigilan ang inis sa kanyang boses. Ang init ng araw sa labas ng gate ng Ayala Alabang Village ay tila walang-wala sa init ng ulo niya. Dahan-dahang tumingala ang lalaki. Pawisan ang kanyang noo at may bahid ng alikabok ang kanyang pisngi. Mukha itong pagod at medyo nalilito, pero walang bakas ng galit sa mukha nito. Sa halip, paghingi ng paumanhin ang mababasa sa kanyang mga mata. Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po sinasadya, mahinang sabi nito habang pinipilit na tumayo. Hindi sinasadya. Bigla ka na lang tatawid na parang sa iyo ang kalsada. Alam mo bang muntik na kitang masagasaan? Paano kung may nangyari sa iyo? O kaya sakin? O sa sasakyang ito, sunod-sunod na bulyaw ni Lika, ang bawat salita ay may diin. Itinuro niya ang lalaki mula ulo hanggang paa. Dahil sa'yo, malalate ako. Alam mo ba kung gaano kaimportante ang oras sa trabaho namin? Yumuko lang ang lalaki at sinimulang damputin ang mga gamit niya. Sorry po talaga, ma'am. Nagmamadali lang po ako. Paumanhin po. Ang mahinahon nitong pagsagot ay lalo lang nagpainit sa ulo ni Lika. Para siyang sumisigaw sa pader. Puro ka sorry. Sa susunod, tumingin ka sa dinadaanan mo. Lika. Isang kalmado ngunit may otoridad na boses ang pumutol sa kanilang pagtatalo. Mula sa backseat, bumaba ang kanyang amo, si Enrique Rojas, isang eleganteng babae na nasa edad 50. Nakakunot ang noo nito habang pinagmamasdan sila. Ma'am, pasensya na po, agad na sabi ni Lika, biglang nagbago ang tono. Itong lalaki po kasing ito, bigla na lang pong tumawid. Mumiti lang ng bahagya si Enrique Rojas, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Tumingin ito sa lalaking gayon ay nakatayo na at yakap-yakap ang kanyang mga gamit. Okay ka lang ba, iho? Tumango ang lalaki. Okay lang po, ma'am. Kasalanan ko po. Bumukas ang malaking gate ng mansyon at sinenyasan sila ng guard na pumasok. Sumunod si Lika pabalik sa driver's seat, ang kanyang mga kamay ay mahigpit pa ring nakakuyom sa manibela. Narinig niya ang utos ni Enrique Rojas sa guard na papasukin na rin ang lalaki. Habang ipinapasok ni Lika ang sasakyan sa malawak na garahe, nakita niya sa side mirror ang lalaki na naglalakad papasok din sa gate, hila-hila ang kanyang mga gamit. Umirap siya. Isang malaking abala. Iyon lang ang tingin niya rito. Matapos niyang iparada ang sasakyan, bumaba siya at naghintay sa tabi nito, gaya ng kanyang nakasanayan. Lumabas si Enrique Rojas, at kasunod nito ay ang lalaking muntik na niyang masagasaan kanina. Tumayo ito sa tabi ng kanyang amo, tila nahihiya. Ngumiti si Enrique Rojas. Lika, gusto kong ipakilala sa iyo si Ramon. Siya ang bago nating kasambahay. All around. Siya ang papalit kay Manang LV. Natigilan si Lika. Nanlaki ang kanyang mga mata habang tinititigan ang lalaki, si Ramon. Ang lalaking sinigaw-sigawan niya, ang lalaking tinawag niyang ipaharang-harang, ay ang taong makakasama niya sa mansyon araw-araw. Ay, nako. Isang buntong hininga ang pinigilan ni Lika.
Sa lahat ng tao, itong ingot na to pa. Araw-araw kong makikita ang pagmumukha nito. Great. Just great. Nag-aalanganing inilahad ni Ramon ang kanyang kamay. Ramon de Guzman po. Mo na lang po. Tinitigan lang ni Lika ang kamay nito. Ayaw niya itong tanggapin. Pero nang makita niya ang matalim na tingin ni Enrique Rojas, napilitan siyang abutin ito. Lika, maikli niyang sagot at mabilis na binawi ang kanyang kamay. Ang pakiramdam ng magaspang nitong palad ay tila naiwan sa kanya. Mabuti naman at nagkakilala na kayo, sabi ni Enrique Rojas, tila walang kamalay-malay sa tensyon sa pagitan nilang dalawa. Mon, si Lika ang isa sa mga pinagkakatiwalaan kong driver mula sa ahensya. Siya ang laging naghahatid sundo sa akin. Tumango si Mon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatingin kay Lika. Isang ngiti na sa halip na magpakalma kay Lika ay lalo lang nagpadagdag sa inis niya. Pakiramdam niya ay inaasar siya nito. Akala ni Lika ay iyon na ang katapusan ng bangungot niya para sa araw na iyon. Akala niya ay pwede na siyang bumalik sa staff lounge at magpalamig ng ulo. Ngunit may huling sinabi si Enrique Rojas na nagpatigil sa kanyang mundo. Lika, Mon, sabi nito sa isang masayang tono. Dahil pareho kayong medyo bago rito, ikaw Mon bilang bagong kasambahay, at ikaw Lika na isang taon pa lang naman sa akin, gusto kong magtulungan kayo. Huminto ito at mumiti sa kanila. Ikaw, Lika, ang magiging buddy niya sa unang linggo niya rito. Ituro mo sa kanya ang mga pasikot-sikot, kung saan ang mga gamit, at kung ano ang mga dapat tandaan. Okay ba yun? Napanganga si Lika. Halos gusto niyang sumigaw ng hindi ngunit walang salitang lumabas mula sa kanyang bibig. Tumingin siya kay Mon na mukhang nagulat din ngunit mabilis na nakabawi at tumango kay Enrique Rojas. Pagkatapos ay lumingon ito sa kanya, at sa pagkakataong ito, ang ngiti nito ay mas malawak na, isang ngiting nagsasabing, wala ka nang magagawa. Pakiramdam ni Lika, ang araw na iyon ang simula ng isang napakatagal at nakakainis na linggo. Kinabukasan, maagang nagising si Mon. Bago pa man sumikat ang araw, nasa kusina na siya, tahimik na kumikilos. Ito ang unang buong araw niya bilang key buddy ng masungit na driver na si Lika, at hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o kabahan. Isang bagay lang ang sigurado, kailangan niyang gawin ang lahat para maging mapayapa ang linggong ito. Sinimulan niyang ihanda ang almusal para sa pamilya Rojas. Habang naghihiwa ng mga sangkap, ang isip niya ay lumilipad sa nangyari kahapon. Ang galit sa mga mata ni Lika. Ang bigat ng bawat salitang binitawan nito. Naiintindihan niya kung saan iyon nanggagaling, kasalanan niya rin naman. Pero ang ipare sila bilang magkabady. Iyon ay isang biro ng tadhana na hindi niya inaasahan. Napatigil siya sa paghihiwa ng may maalala. Kahapon, nang ihatid nito si Enrique Rojas, ni hindi ito bumaba ng sasakyan para uminom man lang ng tubig. Mukhang diretsyo na itong babalik sa opisina ng Prime Drive. Laging nagmamadali. Laging mainit ang ulo. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Mabilis niyang tinapos ang kanyang ginagawa at nagtimpla ng 2 tasa ng kape. Isang para kay Enrique Rojas at isang para kay Lika. Mainit, matapang at walang asukal. Iyon ang hula niya sa timpla nito. Ang mga taong laging nakasimangot ay madalas mahilig sa matapang na kape. Sakto ang kanyang timing. Habang inilalapag niya ang tasa sa mesa ni Enrique Rojas, narinig na niya ang tunog ng AC sa garahe. Nagpaalam siya sandali sa kanyang amo at mabilis na lumabas, dala ang isang paper cup ng mainit na kape. Nakita niya si Lika na bumababa mula sa sasakyan, abala sa pag-aayos ng kanyang uniforme. Mukhang masungit pa rin ito gaya ng dati. Huminga ng malalim si Mon bago lumapit. Lika, tawag niya. Lumingon ito at agad na kumunot ang noo nang makita siya. Oh, bakit? Hindi sumagot si Mon. Sa halip, inilahad niya ang tasa ng kape. Kape, simpleng alok niya. Tinitigan ni Lika ang kape, pagkatapos ay tumingin sa kanya, na para bang mailason ang inaabot niya. Hindi ako nagkakape. Sinungaling, mahinang sagot ni Mon na may kasamang bahagyang ngiti. Nakita ko yung tumbler mo kahapon. May mansa ng kape. Natigilan si Lika, tila nahuli sa isang kasinungalingan. Nagbawi ito ng tingin at umirap. Wala akong perang pambayad sa'yo.
Libre yan, sabi ni Mon, hindi inaalis ang pagkalahad ng kamay. Peace offering. Para sa abala kahapon. Nagtagal ng ilang segundo ang kanilang titigan. Si Mon, na may pasensya sa kanyang mga mata, at si Lika, na halatang nag-aalangan ngunit kailangan na ring umalis. Sa huli, sa isang mabilis na kilos, hinablot nito ang kape mula sa kanyang kamay. Salamat, sabi nito sa pilit na tono, bago mabilis na tumalikod at naglakad palayo. Hindi napigilan ni Mon na mapangiti. Hindi man ito ngumiti pabalik, pero tinanggap nito ang kape. Iyon, para sa kanya, ay isang maliit na tagumpay. Nang tanghalian, habang abala ang lahat, isa pang ideya ang pumasok sa isip ni Mon. Nagluto siya ng adobo, ang paborito ni Ailey Rojas. Maingat siyang nagsandok ng kanin sa isang lunchbox, naglagay ng sapat na adobo, at isinama pa ang isang hiniwang itlog na maalat. Bago niya ito isara, kumuha siya ng isang maliit na piraso ng papel at isang ballpen. Nag-isip siya sandali bago isinulat. Para hindi ka laging mainit ang ulo. Pasimple niyang dinala ang lunchbox sa garahe. Nandoon pa rin ang AC. Maingat niyang binuksan ang pinto sa passenger side at ipinatong ang baunan sa upuan. Naisip niya ang reaksyon ni Lika mamaya. Baka lalong magalit. O baka naman lihim itong mapangiti. Iyon ang senaryong mas gusto niyang isipin. Hapon na nang bumalik si Lika para sunduin si Eric Rojas. Karaniwan, naghihintay lang ito sa loob ng sasakyan. Ngunit ngayon, nakita niya itong nakatayo sa staff lounge malapit sa garahe, kausap ang isa pang babaeng driver na pamilyar kay Mon. Ito si Brenda, ang katrabaho ni Lika na madalas ding maghatid sa mga anak ni Eric Rojas. Uy, Lika, mukhang gumaganda ang serbisyo sa'yo, narinig ni Mon na sabi ni Brenda sa malakas na boses. Hawak ni Lika ang walang lamang lunchbox. Dati kape, ngayon may papak lunch na. Special ka, May serbisyo na rin mula sa kasambahay? May kakaibang diin sa salitang kasambahay na ginamit ni Brenda. Hindi ito tunog biro. May halong pang-iinis. Nakita ni Mon na napayuko si Lika, tila nahiya sa komento ng kasama. Tumigil ka nga, Brenda. Nagkataon lang yan. Nagkataon? O baka naman may iba ng dahilan, patuloy ni Brenda, na may mapanuksong ngiti. Ingat ka, baka mamaya may bayad yan. Hindi na nakatiis si Mon. Lumabas siya mula sa pinagtataguan. Walang bayad yon, sabi niya sa kalmadong boses, diretsong nakatingin kay Brenda. Pasasalamat lang. Nagulat ang dalawang babae. Ngumiti si Brenda, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ay, andyan ka pala, Mon. Pinag-uusapan lang namin ang kabaitan mo. Ngumiti lang pabalik si Mon bago tumingin kay Lika, na ngayon ay hindi na makatingin ng diretso sa kanya. Katahimikan ang namayani sa kanilang tatlo hanggang sa dumating si Eric Rojas. Nang gabing iyon, pagkatapos ng mahabang araw, umupo si Mon sa gilid ng kanyang kama sa maliit na staff quarters. Pagod ang kanyang katawan, ngunit ang isip niya ay gising na gising. Inaalala niya ang mga nangyari. Ang pagtanggap ni Lika sa kape. Ang walang laman na lunchbox na hawak nito kanina, isang palatandaan na kinain niya ang inihanda niya. At ang tingin ng pagkapahiya sa mga mata nito nang tuksuhin sila ni Brenda. Sa kabila ng kasungitan ni Lika, may nakikita siyang kakaiba sa likod nito. Isang pader na tila dahan-dahan niyang nasisira. At sa bawat pagkasira niyon, mas lalo siyang nagiging interesado. Na-realize niya, hindi na lang ito tungkol sa peace offering. May parte sa kanya na gustong makita ang totoong Lika, ang Lika na marahil ay marunong ding ngumiti. Isang tunay na ngiti, hindi isang pilit na pag-irap. Napabuntong hininga siya. Ano ba itong pinasok ko? Tanong niya sa sarili. Babaeng masungit na nga, mukhang may kaaway pang selosa. Tumayo siya para lumabas sandali at magpahangin. Pagbukas niya ng pinto, patungo sa hardin, nandoon si Lika, nakatayo malapit sa gate, tila naghihintay. Lika, gulat niyang tanong. Lumingon ito. Sa pagkakataong ito, walang bakas ng inis o galit sa mukha nito. Tila ito nag-aalangan. Mon, sandali. Naglakad ito palapit. Sa ilalim ng dim na ilaw ng poste sa hardin, nakita ni Mon ang sinseridad sa mga mata nito sa unang pagkakataon. Salamat sa kanina, mahinang sabi nito, halos pabulong. Sa kape at sa pagkain.
at sa pagtatanggol mo sa akin kay Brenda. Ito na. Ito ang sandaling hinihintay niya. Isang totoong salita ng pasasalamat. Isang ngiti ang unti-unting gumuhit sa mga labi ni Mon. Ang lahat ng pagod niya sa buong araw ay tila biglang naglaho. Bubuksan na sana niya ang kanyang bibig para sumagot, para sabihing wala yon, para biruin ito. Ngunit bago pa man mailumabas na salita mula sa kanya, biglang nag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Isang malakas, tuloy-tuloy na pag-vibrate. Automatiko niya itong kinuha. Sa screen ng telepono, isang pangalan ang umilaw. Maricel calling. Sa isang iglap, naniga si Mon. Ang ngiti sa kanyang labi ay naglaho, napalitan ng isang malamig na kaba. Ang dugo ay tila umakyat lahat sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang pagbabago sa kanyang ekspresyon, mula sa saya, naging pagkabalisa. Sino yan? Tanong ni Lika, napansin ang biglaang pagbabago sa kanya. Mabilis na pinatay ni Mon ang tawag at ibinalik ang cellphone sa kanyang bulsa, na para bang nagtatago ng isang mainit na bakal. Oh, wala. Pinsan ko lang. Kailangan ko nang pumasok. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Lika. Mabilis siyang tumalikod at naglakad papasok sa mansyon. Iniwan ang babaeng sa wakas ay nagpakita ng kabaitan sa kanya, na ngayon ay nakatayo roon, nag-iisa at puno ng pagpuno ng pagtataka. Nakatayo roon si Lika, nakatanaw sa pinto kung saan mabilis na naglaho si Mon. Ang lamig ng hangin ay tila mas lalong lumamig. Ang pasasalamat na handa na sanang mamutawi sa kanyang mga labi ay napalitan ng pamilyar na katanungan, ano iyon? Sino si Maricel? At bakit sa isang iglap, ang lalaking puno ng pag-aalala para sa kanya ay naging isang estrangherong puno ng pagkabalisa? Sa mga sumunod na araw, ang tanong na iyon ay paulit-ulit na umalinggaw sa kanyang isip. Ang maliit na pagitan na nagsimula ng magsara sa pagitan nila ay muling bumuka, at sa pagkakataong ito, mas malawak at mas malalim. Naging mailap muli si Mon. Ang mga ngiti nito ay pilit at ang mga pag-uusap nila ay nauwi na lang sa mga bagay na may kinalaman sa trabaho. Bumalik sila sa dati. Halos. Isang Biyernes ng gabi, pagkatapos ihatid si Iref Rojas mula sa isang late-night dinner, pauwi na si Lika. Malakas ang buhos ng ulan, humahampas sa windshield ng AC na parang libo-libong maliliit na kamao. Ang mga ilaw sa daan ay malabo at ang kalsada ay madulas. Pagod na siya. Ang gusto na lang niya ay umuwi, magkulong sa kanyang maliit na apartment, at matulog. Bigla, umubo ang makina ng sasakyan. Isang beses. 2 beses. Pagkatapos ay isang nakakabahalang tunog ng pagsakal. Nawalan ng lakas ang manibela, at ang mga headlight ay dahan-dahang namatay, nilamon ng kadiliman. Napahawak ng mahigpit si Lika sa manibela. Hindi. Hindi ngayon. Wag ngayon, please. Katahimikan. Maliban sa walang tigil na pagbagsak ng ulan sa bubong ng sasakyan, wala na siyang ibang marinig. Sinubukan niyang i-start muli ang makina, ngunit wala. Kahit isang tunog. Patay. Isang alon ng panik ang gumapang sa kanyang dibdib. Nasa isang madilim na bahagi siya ng kalsada, malayo pa sa kabihasnan. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nanginginig ang mga kamay. Sino ang tatawagan niya? Ang isip niya ay nag-iisang pangalan lang ang sinisigaw, Mon. Pero mabilis niya itong iwinaksi. Hindi. Hindi siya. Si Brenda. Tama. Katrabaho niya ito. Tiyak na tutulungan siya nito. Mabilis niyang hinanap ang numero ni Brenda at idinayal ito. Nagring ito ng ilang beses. Nakahinga siya ng maluwag. Sasagutin na nito. Ngunit pagkatapos ng 5 ring, huminto ito. Call ended. Sinubukan niya ulit. Ganoon ulit. Diretso na sa voicemail. Sa kabilang linya, sa isang maliwanag na coffee shop, tinitigan ni Brenda ang screen ng kanyang telepono kung saan umilaw ang pangalan ni Lika. Pinindot niya ang pulang i-ignore button at bumisi. Bahala ka sa buhay mo, bulong niya bago bumalik sa pakikipagtawanan sa kanyang mga kasama. Para kay Lika, ang bawat segundong lumilipas sa loob ng madilim na sasakyan ay parang isang oras. Napapikit siya. Wala na siyang ibang pagpipilian. Ang kanyang pride laban sa kanyang kaligtasan. Sa huli, nanalo ang takot.
Nag-scroll siya sa kanyang contacts at doon, nakita niya ang pangalan, Mon. Huminga siya ng malalim at pinindot ang call button. Hello, sagot ng isang boses sa kabilang linya, halatang kagigising lang. Mon ni. Nabasag ang boses ni Lika. Si Lika to. Lika. Anong nangyari? Bakit ganyan ang boses mo? Agad na nagbago ang tono ni Mon na palitan ng pag-aalala. Yung sasakyan. Tumirik ako. Hindi ko alam kung nasaan ako. Madilim at malakas ang ulan. Okay. Kalma ka lang. Huwag kang lalabas ng sasakyan. I-lock mo ang mga pinto. I-share mo sa akin ang location mo. Papunta na ako. Walang pag-aalinlangan. Walang tanong. Isang direktang pangako ng tulong. Iyon lang ang kailangan ni Lika para maramdamang hindi siya nag-iisa. Hindi nagtagal, isang sinag ng ilaw ang tumama sa kanyang salamin. Isang motorsiklo ang huminto sa likod ng SUV. Bumaba ang isang lalaki, nakasuot ng itim na raincoat, at mabilis na naglakad palapit sa kanya, may dalang malaking payong. Kinatok nito ang bintana. Pagbukas ni Lika, bumungad sa kanya ang basang-basa, ngunit determinado na mukha ni Mon. Ang ulan ay tumutulo mula sa kanyang buhok, ngunit ang mga mata nito ay nakatuon lamang sa kanya. Okay ka lang, tanong nito, ang boses ay puno ng sinserong pag-aalala. Tumango lang si Lika, hindi makapagsalita. Pinayungan siya ni Mon habang lumalabas siya ng sasakyan. Sinubukan ni Mon na i-check ang makina, ngunit wala itong magawa. Kailangan na itong itaw. Halika na, iuwi muna kita. Sumakay sila sa maliit at masikip na tricycle na pinara ni Mon. Sa loob, magkatabi sila, ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. Ang lamig ng damit ni Mon ay tumatago sa damit ni Lika. Tahimik lang sila sa buong biyahe, nakikinig sa ritmikong tunog ng ulan. Nang makarating sila sa apartment ni Lika, hinatid siya ni Mon hanggang sa mismong pinto. Gusto mong pumasok muna, alok ni Lika, nahihiya. Magpatuyo ka. Tumango si Mon. Sa loob ng maliit na sala ni Lika, binigyan niya ito ng tuwalya at isang lumang t-shirt ng kanyang ama. Habang nagbibihis si Mon sa banyo, nagtimpla si Lika ng mainit na tsokolate. Nang lumabas si Mon, suot ang t-shirt na medyo masikip sa kanya, isang kakaibang katahimikan ang namayani sa kanila. Salamat, Mon, basag ni Lika sa katahimikan. Salamat talaga. Umupo si Mon sa tapat niya. Bakit ayaw mong magtiwala sa mga tao, Lika? Diretsong tanong nito. Natigilan si Lika. Anong ibig mong sabihin? Yung reaksyon mo nung isang gabi nung may tumawag sakin. Agad kang nagtayo ng pader. Kagaya ngayon, alam kong ako ang huling taong gusto mong tawagan. Tinitigan siya ni Mon. Hindi to wala, Lika. May dahilan kung bakit ka ganyan. Isang bagay sa titig ni Mon, isang bagay na puno ng pangunawa at walang halong panghuhusga, ang sumira sa huling piraso ng pader na itinatayo ni Lika. Napayuko siya at naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Dahil pagod na akong masaktan, mahinang pag-amin niya. At doon, sa ilalim ng mahinang ilaw ng kanyang sala, habang humihina na ang ulan sa labas, ikinuwento niya ang lahat. Ang kanyang ex-fiancé, ang mga pangarap na binuo nila, ang pag-asang ipinagkatiwala niya, at ang biglaang paglalaho nito na nag-iwan sa kanya ng wasak na puso at malaking utang. Kaya ako ganito kasi natatakot na akong magtiwala ulit. Kasi sa huli, lahat sila, iniiwan ka lang din. Hindi nagsalita si Mon. Hinayaan lang niya si Lika na ilabas ang lahat. Nang matapos si Lika, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit bago pa ito tumulo sa kanyang pisngi, dahan-dahang inabot ni Mon ang kanyang kamay at pinunasan ito gamit ang kanyang hinlalaki. Lumapit ito sa kanya, dahan-dahan, na para bang nagpapaalam sa bawat galaw. Ang mga mata nila ay hindi naghihiwalay. Ang tunog lang ng kanilang paghinga ang maririnig. Likaji. Bulong ni Mon, ang hininga niya ay mainit sa mukha ni Lika. Hindi lahat ng lalaki ay katulad niya. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga labi ni Lika. 1 pulgada na lang ang pagitan. Handa na si Lika. Handa na siyang kalimutan ang takot, kahit sa isang saglit lang. Ngunit biglang tumunog ang cellphone ni Mon na naiwan ito sa ibabaw ng maliit na mesa.
Nag-vibrate ito ng malakas, ang screen ay umilaw sa madilim na sala. Sa isang iglap, nasira ang mahika. Pareho silang napatingin sa telepono. At doon, malinaw sa ilalim ng pangalan ang tumatawag, ang iisang pangalan ang nagdulot ng gulo sa isip ni Lika ilang araw na ang nakalipas. Maricel. Mabilis na kinuha ni Mon ang telepono, ang mukha ay puno ng panik na pamilyar na kay Lika. Agad niya itong itinago sa kanyang bulsa, na parabang nagkasala. Ang init at paglalapit nila kanina ay biglang napalitan ng isang malamig at hindi komportableng distansya. Ang gabi ng pag-amin ay biglang naging gabi ng panibagong kasinungalingan. Ang mahika ay basag na. Ang init na namuo sa pagitan nila ay biglang nilamig na parabang isang bintanang biglang binuksan sa gitna ng bagyo. Tumayo si Mon, hindi makatingin ng diretso kay Lika. Ang lalaking kanina lang ay handa ng punasan ang kanyang mga luha ay siya na namang dahilan ng panibagong pagdududa. Sino siya, Mon? Tanong ni Lika, ang boses niya ay mahina ngunit matatag. Hindi na ito tanong ng isang usisera. Ito ay tanong ng isang taong nangangailangan ng katotohanan. Sino si Maricel? Nag-iwas ang tingin si Mon, ang kanyang mga kamay ay ikinuyom sa kanyang bulsa, kung nasaan ang nag-iingay na cellphone. Pinsan ko lang. May sakit kasi siya, kailangan lang ng tulong. Pasensya na. Ang mga salita ay tila hirap na lumabas sa kanyang bibig, bawat isa ay tunog kasinungalingan. Tumango si Lika, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabing hindi siya naniniwala. Ang sakit ng nakaraan, ang multo ng kanyang ex-fiant, ay bumabalik. Ang mga pamilyar na palusot. Ang mga biglaang tawag. Ang mga lihim. Parang isang masamang panaginip na umuulit. Umuwi ka na, Mon. Gabi na. Walang nagawa si Mon kundi ang sumunod. Sa paglabas niya ng pinto, hindi na niya nilingon si Lika. At si Lika, habang nakatanaw sa pinto na isinara ni Mon, ay naramdaman ang pagbalik ng pader sa paligid ng kanyang puso, mas mataas at mas matibay kaysa dati. Kinabukasan sa Prime Drive Services, ang tensyon ay ramdam na ramdam. Nagkakasalubong ang tingin ni Lika at Mon, ngunit walang nagsasalita. Ang gabi ng pag-amin ay naging isang lihim na hindi nila mapag-usapan. Nakaupo si Lika sa isang sulok ng lounge, umiinom ng kape, nang lumapit si Brenda at umupo sa tapat niya, may dalang isang mapanuksong ngiti. Anyar sa'yo, friend? Mukha kang pinagsakluban ng langit at lupa, bungad ni Brenda. Narinig ko na siraan ka raw kagabi. Kawawa ka naman. Sayang, hindi ko nasagot ang tawag mo. Lowbat, eh. Hindi umimik si Lika. Alam niya sa sarili niya na nagsisinungaling si Brenda. Pero ang balita ko, may superhero na sumagip sa'yo. Patuloy ni Brenda, ang boses ay puno ng lason. Ang knight in shining armor mo, Simon. Sweet, di ba? Napahigpit ang hawak ni Lika sa kanyang tasa. Brenda, kung wala kang magandang sasabihin, pwede ba? Nag-aalala lang naman ako sa'yo, friend, sabi ni Brenda, ang kanyang tono ay nagbago at naging kunwari nagmamalasakit. Inilapit niya ang kanyang upuan. Kasi ayokong masaktan ka ulit. Alam mo na. Tumingin siya sa paligid na parabang may ibubulong na isang malaking sikreto. Narinig ko kasi si Mon minsan sa telepono, noong isang araw. Akala ko kung sino ang kausap. Puno ng lambing. May mahal pa siyang sinasabi. Huminto si Brenda para tingnan ang reaksyon ni Lika. Nang makita niya ang pagbabago sa mukha nito, nagpatuloy siya. Ang pangalan ng kausap niya. Maricel. Parang isang suntok sa sikmura ang naramdaman ni Lika. Ang pangalang iyon na naman. Ang pangalang nagdulot ng gulo sa isipan niya. Pinsan niya raw yon, mahinang sabi ni Lika, sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Tumawa si Brenda, isang tawang mapang-insulto. Pinsan. Friend, gumising ka nga. Anong pinsan ang tatawagin mong mahal? At anong pinsan ang tatawag sa iyo ng hating gabi? Please lang, Lika. Ginamit na sa kanyang palusot na iyan dati. Ang bawat salita ni Brenda ay parang langis na ibinubuhos sa apoy ng pagdududa ni Lika. Ang alaala ng pag-iwas ni Mon, ang kaba sa mukha nito, ay biglang luminaw. Tama si Brenda. Walang pinsan na ganoon. Hapon na nang magkaroon siya ng lakas ng loob na harapin si Mon. Nakita niya itong nagdidilig ng mga halaman sa hardin ng mansyon.
Nilapitan niya ito, ang puso niya ay kumakabog sa halo-halong galit at takot. Mon! Lumingon si Mon at nang makita siya, isang pilit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Lika! Okay na yung sasakyan. Tinawagan ko na yung talyer kanina. Hindi iyon ang gustong marinig ni Lika. Sino si Maricel? Ulit niya sa tanong na biniti nila kagabi. Sinabi ko na sa'yo, pinsan ko lang si. Huwag mo akong gawing tanga, Mon, putol ni Lika, hindi na napigilan ang pagtaas ng kanyang boses. Narinig ka ni Brenda na kausap siya sa telepono. May mahal ka pang sinasabi. Anong klaseng pinsan iyon? Natigilan si Mon. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Nahuli. Wala na siyang maisip na palusot. Lika, makinig ka di. Makinig. Sa isa na namang kasinungalingan, umiling-iling si Lika, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Akala ko iba ka. Akala ko totoo ka. Yun pala, katulad ka lang din niya. Katulad ka lang din nilang lahat. Hindi totoo yan, Lika. Hayaan mo akong magpaliwanag. Magpaliwanag? Para saan pa? Para saktan ako lalo. Tumalikod na si Lika, handa nang umalis. Ayaw na niyang makarinig pa. Wait, sigaw ni Mon. Susundan sana niya si Lika, ngunit sa sandaling iyon, lumabas si Brenda mula sa staff lounge. May hawak itong cellphone, ang mukha ay puno ng peking pag-aalala. Lika, friend, sandali, tawag ni Brenda. Baka naman nagkakamali lang tayo. Baka naman totoo talagang pinsan niya. Ang tono niya ay malambing, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabing iba. Hindi, Brenda. Tama ka, mapait na sabi ni Lika. Hindi kasi, friend, sabi ni Brenda, habang papalapit kay Lika. Ipinakita niya ang screen ng kanyang cellphone. Tingnan mo to, nag-research ako konti para lang makasiguro. Baka kasi ako pa ang masama, di ba? Nakita ko to sa Facebook. Profile ng isang Maricel de Guzman. Napatigil si Lika. Dahan-dahan niyang tiningnan ang screen. Isang larawan. Isang lumang larawan. Simon, na mas bata pa ng ilang taon, masayang nakayakap sa isang babae, ang babaeng nagngangalang Maricel. Pareho silang nakangiti sa kamera, mukhang masaya at walang problema. At sa ilalim ng larawan, isang caption na isinulat ilang taon na ang nakalipas, isang caption na parang punyal na sumaksak ng diretso sa puso ni Lika. Happy anniversary sa aking pinakamamahal na asawa. Yung one and only husband, Ramon de Guzman. Mahal na mahal kita. Gumuho ang mundo ni Lika. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Tumingin siya mula sa cellphone papunta kay Mon na ngayon ay nakatayo roon, maputla, talunan at walang masabi. Ang katotohanang matagal nitong itinatago ay nasa harap na niya, malinaw at hindi maikakaila. Hindi lang pala siya sinungaling. May asawa siya. Nakangiting pinanood ni Brenda ang pagtalikod ni Lika, isang pagtalikod na puno ng sakit at pagkawasak. Nakita niya ang panlulumo sa mukha ni Mon, ang pag-asang nawala sa mga mata nito. At sa halip na makaramdam ng awa, isang alon ng tagumpay ang dumaloy sa kanyang buong pagkatao. Sa wakas, gumagana ang kanyang plano. Pumasok siya sa staff lounge, iniwan ang dalawa sa kanilang sariling drama. Umupo siya sa isang sulok, kinuha ang kanyang cellphone, at binuksan ang kanyang gallery. Tinitigan niya ang screenshot ng Facebook profile ni Maricel de Guzman. Isang ngisi ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Hindi niya ito ni-research lang. Ilang linggo na niya itong hawak. Ang lahat ay nagsimula isang buwan na ang nakalipas. Narinig niya si Mon na may kausap sa telepono sa likod ng mansyon, ang boses nito ay puno ng pagod at pagsusumamo. Maricel, hindi pa pwede. Kailangan ko pa ng panahon. Para din naman sa pamilya natin to. Ang salitang pamilya ay ang nag-trigger sa pagiging usisera ni Brenda. Dahil sa inggit at sa matagal ng pagnanasa kay Mon, sa katahimikan nito, sa kasipagan, at sa mga ngiti nitong tila laging may itinatago, ginamit niya ang kanyang galing sa social media. Hinanap niya ang pangalang Maricel kasama ang apelyidong de Guzman. Hindi nagtagal, nakita niya ang profile. Isang profile na halos hindi na aktibo, ngunit puno ng mga lumang larawan nila ni Mon. Mga larawan ng kasal, ng mga anibersaryo, ng simpleng buhay sa probinsya. At ang pinakaimportante sa lahat,
Mga post tungkol sa utang na loob at sa tulong ng pamilya ni Maricel para sa pamilya ni Mon. Doon nabuo ang kanyang plano. Hindi sapat na agawin lang si Mon. Kailangan niyang sirain si Lika. Kinamumuhian niya si Lika. Ang pagiging driver of the year nito, ang pagiging paborito ni Enrique Rojas, at ngayon, ang atensyon na nakukuha nito mula kay Mon. Lahat ng iyon ay dapat sa kanya. Kinuha niya ang numero ni Maricel mula sa isang lumang post at tinawagan ito. Nagpakilala siyang kinag-aalalang katrabaho ni Mon. Ngayon, habang nakaupo sa lounge, idinayal niya ulit ang numero ni Maricel. Pagkatapos ng ilang ring, isang mahinang boses ang sumagot. Hello? Maricel, si Brenda to, malambing niyang sabi. Oh, Brenda, napatawag ka? May balita ako sa'yo, sabi ni Brenda, hindi maitago ang pananabik sa kanyang boses. Mukhang gumana na ang unang plano natin. Ipinakita ko na sa driver na iyon ang litrato ninyo. Wasak na wasak siya. Narinig ni Brenda ang isang buntong hininga sa kabilang linya. Talaga? Anong sabi ni Mon? Wala siyang masabi. Talo na siya, kampanteng sagot ni Brenda. Pero hindi pa tayo tapos. Kung gusto mo talagang mabawi ang asawa mo, kailangan mo ng umeksena. Ang pagpapakita ng litrato ay simula pa lang. Ang tunay na gulo ay magsisimula kapag nandito ka na. Pero paano ako pupunta dyan? Wala akong pera, Brenda. At alam mo namang ni. Alam ko, putol ni Brenda. Ako na ang bahala sa pamasahe mo. At huwag kang mag-alala sa tutuluyan mo, may inayos na ako. Ang kailangan mo lang gawin ay sumakay ng bus papunta rito. Katahimikan. Nag-iisip si Maricel. Si Brenda naman ay naghihintay, alam na alam ang isasagot nito. Bakit mo ba ginagawa ito, Brenda? Bakit mo ako tinutulungan, nag-aalangang tanong ni Maricel. Isang matamis at mapagkunwaring tawa ang pinakawala ni Brenda. Dahil ayoko ng mga babaeng sumisira ng pamilya, Maricel. At dahil nakikita kong mabuti kang tao at mahal mo ang asawa mo. Gusto ko lang tumulong na maayos ang dapat maayos. Isang perpektong kasinungalingan. Sige, sabi ni Maricel, ang boses ay puno na ng determinasyon. Pupunta ako dyan. Ano ang kailangan kong gawin? Good, bulong ni Brenda. Pakinggan mo ng mabuti. Ito ang plano, G. Ibinaba ni Brenda ang plano. Ang pagdating ni Maricel ay dapat sorpresa. Dapat sa harap mismo ni Lika. Dapat madamdamin. At ang pinakamahalagang parte, dapat gamitin ni Maricel ang kanyang kikaramdaman bilang sandata. Kailangan niyang magmukhang kaawa-awa, isang biktima na inagawa ng asawa. Pagdating mo, sa mismong gate ng mansyon, doon ka mag-aabang. Siguraduhin mong magkasama sina Lika at Mon. At kapag nakita mo na sila doon ka na umarte. Yakapin mo si Mon, tawagin mo siyang mahal, at pagkatapos himatain ka, detalyadong utos ni Brenda. Himatayin? Iyon ang magpapatigil sa mundo nila. Iyon ang magbibigay sa'yo ng tiket papasok ng mansyon. At kapag nasa loob ka na, Maricel, doon na magsisimula ang totoong laban. Tandaan mo, ikaw ang asawa. Ikaw ang legal. Ikaw ang biktima, diin ni Brenda. Nagpadala agad si Brenda ng pera sa account ni Maricel gamit ang kanyang phone. Pagkatapos ng transaction, isang mensahe ang lumabas sa kanyang screen, transaction successful. Ibinaba niya ang tawag at sumandal sa upuan, isang ngiting puno ng tagumpay ang nakapinta sa kanyang mukha. Tumingin siya sa bintana at nakita niya si Mon na nakaupo sa isang bench sa hardin, nakayuko, mukhang pasan ang buong mundo. Sa kabilang dako, nakita niya ang anino ni Lika na mabilis na naglalakad palabas ng gate, hindi man lang lumingon pabalik. Humanda kayo, bulong ni Brenda sa sarili, habang tinititigan ang larawan nilang tatlo sa isip niya. Si Lika, na wasak. Si Mon, na walang magawa. At siya, na nasa gitna, na para bang isang direktor na pinapanood ang perpektong pag-usad ng kanyang obra maestra. Oras na para sa drama. Ang alyansa ng kadiliman ay nabuo na. At si Brenda, ang tusong ahas sa hardin ng alabang, ay handa nang magpakawala ng kanyang